Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel, ay mag-subscribe upang maging updated sa mga kwento, akda at mga aralin na aking ibabahagi rito. Pinagyamang plumaten, alamin natin mga berbal, di-berbal at pasulat na pakikipagtalastasan. Muli, mga berbal, di-berbal at pasulat na pakikipagtalastasan. Ang pakikipagtalastasan ay isinasagawa natin sa araw-araw. Sa pamamagitan nito'y nakapagpapaabot tayo sa iba ng mga impormasyon, kaisipan, pananaw, opinyon, reaksyon, damdamin at iba pa. Ang pakikipagtalastasan ay maaaring berbal o pasalita, di-berbal at pasulat. Ang berbal o pasalitang pakikipagtalastasan ay karaniwang isinasagawa ng harapan, face-to-face, sa telepono, sa pamamagitan ng makabagong application ng teknolohiya tulad ng FaceTime, Skype at iba pa, gayon din ang pagsasalita sa media tulad ng radyo at telebisyon. Ang di-berbal na komunikasyon ay mga bagay na isinasagawa nating nagpapaabot ng mensahe kahit hindi natin binibigkas, tulad ng pagkumpas ng kamay, pagtango, pagngiti, pagtitig sa kausap at iba pa. Naipakikita rin ang di-berbal na mensahe sa pamamagitan ng ating pananamit at pag-aayos ng sarili. Ang pasulat na komunikasyon ay kinabibilangan ng liham, email, SMS o short messaging system na lalong kilala bilang text message. Gayon din ang mga mensaheng ipinadadala natin sa pamamagitan ng mga social networking site tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Ang pasulat na komunikasyon ay makikita rin sa mga aklat, magazine, dyaryo, blog at iba pa. Pakikipagtalastasang berbal at hindi berbal. Ang pakikipagtalastasan ay maituturing na epektibo kung nakukuha o nauunawaan ng taong kausap ang mensaheng nais maiparating ng nagsasalita. Ang berbal o pasalitang pakikipagtalastasan ay sinasabayan ng di-berbal na mga signal. Kailangang maging maingat sa mga di-berbal na signal dahil maraming pagkakataon ay higit na nababasa ng tao ang tunay na damdamin o mensahe ng kanyang kausap sa pamamagitan ng kanyang mga ikinikilos tulad ng pagtaas ng kilay, pag-iwas sa pagtingin sa kausap, pagsimangot, pagkunot ng noo, pagiging alumpihit na ipinakikita ng pagiging malikot sa pag-upo, pagkagat sa labi o pagpiga sa kamay. Mahalaga kung gayon na ang komunikasyong berbal ay sabayan ng angkop na hindi berbal na signal tulad ng pagngiti, mahigpit na pakikipagkamay, pagtitig sa kausap at iba pa. Mahalaga rin ang mahusay na pakikinig sa kausap. Maraming tao ang naghahanda at interesado lamang sa kanilang sasabihin, subalit nakaliligtaan nilang makinig. Maraming hindi pagkakaunawaan ang nag-uugat sa kakulangan ng pakikinig o selective listening, kung saan pinakikinggan lamang ang nais pakinggan at saka binibigyan ng sariling interpretasyon. Pakikipagtalastasang pasulat. Ang pakikipagtalastasang pasulat ay napakahalaga rin dahil sa pamamagitan nito'y higit na naipaaabot sa nakararami ang mensaheng nais iparating ng manunulat. Ang anumang bagay na nakasulat ay nananatili hindi lamang sa kasalukuyang panahon, kundi maging sa hinaharap. Kaya't napakalaki ng posibilidad na mabasa at magkaroon ng epekto maging sa darating pang panahon. Napakahalaga kung gayon na malinang ang kakayahang ito sa lahat ng tao dahil sa maraming pagkakataon sa buhay nagagamit ang pakikipagtalastasang pasulat. Hindi lumilipas ang maghapon nang hindi nagpapadala ng SMS o text message ang isang tao. Pangkaraniwan din ang pagpupost ng status, pagsusulat ng comment o pagpapadala ng private message sa Facebook at iba pang social media.
Ang pagsulat o pagsagot sa email ay pangkaraniwan din. Ang lahat ng mga ito'y nasa paraang pasulat, tulad din ng mga isinusulat mong talata, sanaysay, liham, blog at iba pa. Sa panahong ito, kung saan sa isang klik lang ay maipararating na ang mensaheng nakasulat, ay lalong dapat pagsikapang mapaghusay ang kakayahang ito. Bigyang diin ang paggamit ng tamang salita, baybay, bantas at gramatika dahil hindi lang ang mensahe ang nakukuha ng bumabasa, kundi nasasalamin na rin dito ang uri ng personalidad o pagkatao mayroon ng manunulat. Dumako na tayo sa mga gawain. Ang pamagat nito ay gawin natin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang bilang, ano-anong paraan ng pakikipagtalastasan ang binigyang diin ng teksto? Ikalawang bilang, ano-ano ang pagkakaiba ng verbal, di-verbal at pasulat na pakikipagtalastasan? Ikatlong bilang, paano magagawang epektibo ang verbal na pakikipagtalastasan? Ikaapat na bilang, paano makaaapekto ang di-verbal sa ating verbal na pakikipagtalastasan? Ikalimang bilang, paano naman higit na mapagbubuti ang pasulat na pakikipagtalastasan? At panghuling bilang, bakit mahalagang maging epektibo ang pakikipagtalastasan sa alinmang paraan? At dyan po nagtatapos ang pagbabahagi ko ng kaalamang ito. Maraming salamat po sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling pagkikita.